formal ng sinampahan ng kasong plunder, malversation, graft. Itong si Sara Duterte, nadamay pati yung mga naging kasangkapan niya, kasabwat niya doon sa maanumalyang paggamit ng kanyang confidential funds nagkakahalagang 612 million. Kaya 15 pang mga officials, yung mga tauhan niya sa OBP, Office of the Vice President, at saka sa DepEd ang kasuhan. So sa susunod na mga araw, makikita natin kapag gumulong na yung preliminary investigation yan, sa tingin ko naman, madaling mariresolve ng ombudsman yan. Kasi napakatagal na ng kaso na yan, nakita ng buong bansa. Ang mga ebidensya dyan, matindi. Nakahanda na ang mga ebidensya kasi dumaan na yan sa investigasyon ng crack ng Kamara, yung tungkol sa confidential funds ni Sara. Actually, nakahanda na nga yan. Doon sana sa impeachment. Kaya lang, dahil nga sa ginawa nila Chis Escudero, hindi sinimulan ang trial forthwith. Tapos hanggang sa ang Korte Suprema na rin, pinatay ang impeachment. Pero ngayon, mga kabunyog, ayan, sinampahan na ng kaso ngayon sa ombudsman. Sila Sara Duterte at yung 15 pang ibang mga officials, tauhan, na naging kasabwat o kasangkapan ni Sara Duterte sa paggamit ng maanumalyang paggamit ng confidential funds. Anong nakikita natin ngayon? Ang makikita natin dito, mga kabunyog, nagkakaisa ang civil society at ombudsman. Makikita naman yan. Sa tingin nyo ba, okay, mga kabunyog, kung halimbawa nag-file ng kaso ang civil society laban kay Sara, tapos ang ombudsman ay hindi tulad ni Boying Rimulya. Halimbawa, ang ombudsman ay katulad pa rin ni Martires, anong tingin niyo? Mga kabunyog, sa totoo lang, noong panahon ni Martires, kaya hindi ganado ang civil society na magsampa ng kaso sa mga korap dahil wala rin namang mangyayari. Wala namang mangyayari. Si dating senador Sani Trillanes nga, nung panahon, ayaw magpa-file ng mga kaso. Sabi niya, hintayin ko na lang na matapos ang termino ni Rodrigo Duterte. Sabi niya, pagkatapos niyan, sige, makikita natin. Pero ngayon, makikita na mayroong maganda yung ang tawag ba niyan? Synergy ba yan? Maganda yung synergy. Yung samahan, yung kooperasyon, yung pagtutulungan ng civil society at ng ombudsman, makikita mo ngayon. Kumbaga nagsampa ng demanda ngayon, ng kaso ngayon, laban kila Sara Duterte, ang mga civil society, alam nila nagugulong yung isinampa nilang kaso. Alam nila na yung ombudsman ay maganda ang magiging aksyon sa kanilang reklamo. Pero nung mga panahon, wala. Kaya, sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, siguro kung hindi nasira ang alyansa ng Uniteam, yung alyansa ng Marcos at ng Duterte, sa tingin ko, mahirap ang laban. Tama si Agustin Mondragon, may laban na ngayon. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, napansin nyo ba yung sinasabi ng yung sinasabi ng mga Duterte, mga DDS, ito daw nagsampa ng mga kaso ngayon laban kay Sara Duterte. Sila Shielo Magno, sila Father Flavie Villanueva, yung Tindig Pilipinas, Akbayan, yung mga nagsampa ng ngayon, impeachment ay ng plunder at saka malversation, graft kila Sara Duterte. Pakana daw yan ni Marcos. Pakana daw mga kabunyog ni Marcos. Mga tao daw yan ni Marcos. Kaya ang paulit-ulit nila ngayon na narrative, itong pagsampa na ito ng reklamo laban kay Sara Duterte sa ombudsman, pakana daw yan ni PBBM. Sa tingin nyo, totoo ba yung sinasabi nila? Napakana daw ni Marcos yan? Unang-una,
Yung bang mga nagsampa ngayon, ah, yung nagsampa ba ngayon ng plunder laban kay Sara Duterte at sa mga tauhan ng OBP at ng DepEd? Mga tao ba ni PBBM yan? Ha? Si Cielo Magno. Si Cielo Magno. Itong grupo ng Tindig Pilipinas, Akbayan, hindi, ha? Hindi naman mga tao yan ni Marcos eh. Hindi yan mga tao ni Marcos. Kritiko pa nga yan ni Marcos eh. Ay di ba ang mga issue niya na dinadala yung sa budget? Oh, yan yung nagsampa ng kasong sa PhilHealth, yung mga grupo na yan. Kumbaga, nagkakaisa lang laban sa Duterte. Kumbaga, mga kabunyog, mga kababayan, ang Marcos kalaban ang Duterte. Itong grupong ito, kalaban din ang Duterte. Pero, itong grupong ito, hindi rin masasabi ito na sunod-sunuran ito kay Marcos. Hindi naman ito pinapagalaw ni Marcos, may sariling galaw ito. Kaya mali yung mga sinasabi ng mga DDS na itong mga nangyayari daw na ito, pakana ni Marcos. Ang layo naman. Bagamat totoo rin na si Marcos, si PBBM, niya yan, hindi niya kinukontra yan. Kasi kung kakampi pa ng Marcos, sila Duterte, sila Sara, hindi gagalaw yan. Hindi gagalaw yung kaso na yan. Sa tingin nyo ba? Sa tingin nyo ba yung kaso na yan laban kay Sara, gagalaw yan kung magkakampi pa si Sara at si Marcos? Wala. Kung magkakampi pa ang Duterte at Marcos, kahit anong kaso mo dyan na gawin sa ombudsman, hindi gagalaw yan. Di ba? Pero dahil nagiba na nga yung unit team at ang nag-away sila at si Rimulya ay kakampi ng ay tao yan ng Marcos. Kasi si Rimulya, kahit sabihin mo pa yan na independent-minded, hindi pa rin eh. Pagdating ng kaso, halimbawa sabi ni Rimulya, hindi ako tao ng ng presidente, hindi ako magiging sunod-sunuran yan. Totoo naman yan. Ang ombudsman independent yan sa presidente. Pero sa totoo lang, kung ang Duterte ay kakampi pa ng Marcos, kapag ikinaso yan itong mga civil society, hindi gagalaw yan. Hindi magtutuloy-tuloy yan. Hindi uusad yung kaso na yan. Di ba? Kaya, sa totoo lang, hirap ngayon ang kampo ng Duterte kasi si Rimulya, kailangan niya na may mga grupong magsasampa ng mga reklamo. Nandiyan naman yung civil society sa sila Trillanes. Pero ito namang civil society at sila Trillanes, alam naman nila kung hindi ang ombudsman ay hindi nila kakampi, hindi nila ka-vibes, kasundo, hindi nila kaisa sa advokasya, kapag nagsampa sila diyan ng kaso, hindi naman gugulong yan. Hindi naman gugulong yan. Di ba? Di ba, mga kabunyog, mga kabayan? Sabi ni Red Cindy, how sure are you na hindi gagalaw ang kaso kung magkakampi pa sila? Siyempre, ikaw naman. Magkakakampi yung Duterte at saka Marcos, gagalaw ang kaso laban sa Duterte. Para ka namang naive sa sitwasyon ng Pilipinas. Kaya sa totoo lang, maganda at nag-away ang Marcos at Duterte. Yan ang naging magandang bunga. Hindi man nagkakaroon ng formal na alliance ang mga civil society at si Marcos. Hindi, wala namang formal alliance yan. Pero at least, kapag nagsasampa ng mga ganyang kaso ang mga civil society, makikita mong hinahayaan ng Malacanang. Hinahayaan ng Malacanang. Bakit hinahayaan ng Malacanang? Tanungin nyo, anong reaksyon ni Claire Castro? Di ba sabi niya, tama yan, hayaan nating gumulong ang kaso na yan. Di ba? Pero kung kakampi yan ng Malacanang, magkakampi pa ang Duterte at Marcos, hindi gugulong yan. Kaya sa totoo lang, God works in mysterious ways, di ba? Lagi kong sinasabi yan. Kung hindi natibag, kung hindi nabiyak,
ang alyansa ng Marcos at Duterte kung hindi nag-away yan? Kahit unang-una, yung anomalya ni Sara Duterte sa confidential funds, kung magkakampi sila, wala, kanya-kanya silang takipan yan. Di ba? Halimbawa, yung nalaman natin na 11 days na ubos yung 125 million. Hindi yan lalabas. Yung mga Mary Grace Piatos at saka yung mga Oishi, lalabas ba yan? Hindi. Puprotektahan yan si Sara. Puprotektahan yan. Puprotektahan yan ng House of Representatives o ng Kamara. Puprotektahan yan ng administrasyon. Kaya lang, syempre, hindi na sila magkaalyado. Ang buhay ay weather-weather lang. Kaya itong mga grupo na gustong mapanagot si Sara, pumabor sa kanila na nabiyak ang alyansa ng Uniteam. At ito pa, mabuti talagang napili talaga na si Remulla ang maging ombudsman. Kaya nga pilit talagang hinaharangan ng kampo ng Duterte, dapat hindi si Remulla ang maging ombudsman. Matindi yan. Hindi natin yan kaya. Di ba? Di ba? Lahat ng pagharang kay Remulla ginawa nila. Si Marcoleta, si Amy Marcos, lahat nila hinarap. Pero alam naman ni PBBM yan. Kung gusto niya na mapanagot ang lahat ng sangkot, kung gusto niya na makita ng taong bayan na ang mga makasuhan ang mga kurap sa bayan, kasi kung hindi si Remulla ang nalagay diyan, maliban na lang kung ang nalagay diyan halimbawa si Laila de Lima, okay yan. Kaya lang ito mga kabunyog, mga kababayan, ito ang nangyari dito, si Remulla ang naging ombudsman. Napanood nyo naman yung sabi ni Remulla. Sabi ni Remulla, ako kasi halos ang mga pinagdaanan ko, na bypass siya, na heart bypass operation siya. Nagkasakit siya ng leukemia. Pero ngayon, na daw siya? Parang salamat sa Diyos, biniyayaan siya ng parang pangalawang buhay. Kaya ngayon, sabi niya, ako, legacy na lang ngayon itong hinahabol ko. Kaya makikita nyo mga kabunyog, mga kababayan, itong nangyaring ito mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga pumapasok sa subong-subo. Kung ang alyansa ng Marcos at Duterte hindi nagiba yan, yung Uniteam, ay alam nyo, kung hindi nagiba yung alyansa ng Uniteam, grabe ang mangyayari sa bansa natin. Grabe. Alam nyo kung bakit? Grabe. Imagine niyo si Sara yung pagiging yung paglulustay sa pundo ng bayan. 11 days nga naubos yung 125 million. Nung hindi pa magkaaway ang Marcos at Duterte, ilan ang budget ng OBP? Di ba 2.3 billion nung 2023? Taong 2023, unang taon ng Marcos at ng Duterte, hindi pa sila magkaaway. Ilan ang budget ng OBP? 2.3 billion. 2.3 billion. Ilan yung budget ng confidential funds? 500 million sa OBP, 125 million sa DepEd. Siguro kung hindi sila nag-away sa taong 2024, 2025 hanggang ngayon, siguro ang budget ng OBP baka 3 billion na yan o 4 billion na. Tapos ang confidential fund sigurado ni Sara, baka na yan. 500 billion na ang DepEd, 500 million na ang DepEd, 800 million na ang OBP. Di ba? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.